Okay, so sa ngayon mga kamusta, nagbe-bend tayo. Sabi ko nga dun sa video natin sa may page, napakaganda ng ganitong uri ng bender. So meron kasi nagsasabi mga kamusta na kapag ka daw naalis yung o kaya pinalitadaan mo, mas matibay daw. Dapat maayos yung forma mo, maganda yung gagamitin mong forma. The same time yung thickness ng gagamitin mong pang forma. Nainom ng tubig, pogi. Shout out sa Bisaya, pamili ko doon sa Bisaya. Yun o. Okay, so may client tayo dito sa pwesto na. Hey, good morning. Pagpalang umaga. And sa toolbox lang tayo, prayer meeting, and then pupunta na tayo. Deployment na tayo. Punta tayo sa pwesto saglit. Okay, so may client tayo dito sa pwesto na. Ayan o, si Sir. Ano ulit pangalan, Sir? Angelo. Si Sir Angelo. Client natin dito at soon sa bahay niya. Punta lang tayo, tingnan lang natin yung gamit ni Pula kasi gusto kong maayos na. Ito yung semento natin. Pupunta ng Comunal. Bali 30 bags na cement. Okay, Crisel fiber. Bali, ito na yung ilalagay natin kay Pula. Yan si Kuya. Dito sa may Crisel fiber. Na-aprobahan lang sa atin tong hulmaan niya. Hindi naman tayo harapan. Yung nasa loob yung hulmaan. Lang yung mga fabrication. Okay, so sa ngayon mga kamusta, nagbe-bend tayo. Sabi ko nga dun sa video natin sa may page, napakaganda ng ganitong uri ng bender. Na-misinterpret nga nung iba eh. Ang alam nilang tinuturo natin ay yung paggawa ng anilyo. Pero sa ngayon mga kamusta, ito yung gusto kong i-share sa inyo pagdating sa paggawa ng anilyo. So hindi lamang yung bearing yung maganda dito, kundi paano siya mabend. At the same time, ano yung sukat ng anilyo na ginagamit natin kapag gumagawa tayo ng mga or nagpa-fabricate tayo ng mga bakal. So 10mm na corrugated bar mga kamusta. So dito pagdating sa anilyo, meron tayong tinatawag na 90 degrees. Ito po yan. Tapos meron tayong tinatawag na 125 degrees. So ito po yan. So bali yung nakalagay dito mga kamusta ay nasa 7 to 8 cm mga kamusta na. So yung tawag natin dyan, yung 135 degrees na yan, hook po niya, ayan po yung para sa lateral natin, no? So yan yung paggagawa natin ng mga stirrups para sa ating mga poste. Okay, so fabricate natin itong mga to para dun sa mga ipapatayo natin poste doon, o kaya yung para sa fence, no? So fencing lang po yung gagawin natin. Importante lang naman dito masunod yung nandun sa may plano natin. Actually itong mga to mga kamusta, dalawang uri nung gagamitin natin kasi meron dun sa fence niya, tapos abang lang naman para dun sa may gagawing building dito soon, pero yung footing niya gagawin na natin. So ito yun, yung sukat na yun. So bali 20 cm by 40 cm yan. Ang finish niya 45 by 25. Bali concrete covering natin 2.5 both sides.
So standard naman natin 3cm mga kamusta na. So yun yung gagawin natin. So meron kasi nagsasabi mga kamusta na kapag ka daw naalis yung o kaya pinalitadahan mo mas matibay daw. Napakamot ako bigla doon. Ang isang konkreto mga kamusta, pwede natin i-preserve yan kahit na hindi siya napalitadahan. Kasi sabi nga dun sa may isang video natin dati na kapag ka daw inalis mo yung palitada, wala na daw tibay yung poste. Saan kaya kumuha ng connection? Dahil sa pinapalitadaan, ayun po yung magpapalakas. Hindi po. Actually, yun yung karagdagan na bigat pa nung building natin kapag ka nagpapalitada tayo sa mga columns. Kaya nga sa amin, kung sakali mga kamusta, kung kami po ay gumagawa, inaayos na ho namin through forma pa lang. So sa forma pa lang kasi mga kamusta dapat maayos yung forma mo. Maganda yung gagamitin mong forma. The same time yung thickness ng gagamitin mong pang forma. So importante ho yun. Ang isa pa doon kasi hindi naman po porke kung pinalidadahan mo magiging matibay yung isang structural. Hindi po. Kapag syempre pagka hollow blocks pa lang ho yung ginagamit natin, dito naman wala pa yung mga form blocks natin. Dito kasi yung texture ng mga hollow blocks kung isipin natin, rough pa lang. Syempre natural na papalitadahan natin. Kasi isipin mo, lang ang mahabulin mo ng masilya yan. Para mangyayari yun. Sa ngayon mga kumusta, dito pa lang yung pa-fabricate pa lang natin ng mga bakal para hindi yan gagalaw-galaw. Kaya kahit na ito ay fabrication pa lang, dapat maganda at saka may guide tayong ginagamit kung saan yun yung bender natin. So napaka-importante na may bender tayo. Kasi isipin natin maigi, kung hindi pantay-pantay yung mga anilyo mo, paano na yung magiging concrete covering mo? So mamaya yung isa papunta ng kanan, papunta sa kaliwa yung isa, tapos pataas naman yung isa kasi hindi na sila pare-parehas ng sukat, no? So para hindi ka na magpalitada na napakarami, pagdating pa lang sa pagka-fabricate ng mga bakal, dapat marunong ka na. Okay? So yun naman po yung importante sa lahat. So fabricate muna tayo, and then sa ngayon kasama din natin yung electrician natin, also plumber, and all around ang aking tatay na mas gwapo ako. Mas gwapo siya. Lalo na pag nainom. Nainom ng tubig. Nainom ng tubig, pogi. Shout out sa Bisaya, pamili ko doon sa Bisaya. Ayun Si Telma, Telma Pipito, Teddy Pipito. Yan. Merda Pipito. Sa lahat ng pipito. Lahat ng Pipito na sa mundo. Bisaya kami. Bisaya kamo. Bisaya kamo. So dito naman, ayan, naayos natin yung sa waterline natin para minsanan na. Okay, pati na rin sa electrical natin. Abangan nyo to mga kamusta, yung ginagawa natin ngayon dito. Bali ito ay fencing lang naman siya, pero yung footing lang naman doon, yun lang naman yung isang gagawin pa. At lalagyan na rin natin ng tie beam. Tara, at balik tayo ng pwesto. Maraming salamat pala sa kliyente natin, kay Sir Angelo. Actually, ongoing pala yung pagde-deliver ngayon kasi marami siyang kinuhang mga buhangin. Ayan, tapos na naman na isang araw mga kamusta na. At sa ngayon yan, ayan, overtime muna kami dito. Gawa nga nung maraming gagawin available sa atin. Ito, 3 watts mga kamusta na. Abangan nyo na lang kung magkano yung presyo na ito sa mga susunod na araw. Maraming salamat sa inyong pagsama. Ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye!